Alam mo nung una 'di ba parang ano pa tayo kay Maharlika na parang tinitira siya na parang, "Ano bang meron kay Maharlika, nagseselos ka ba?" Ginaganon pa natin. Pero kasi siguro si Maharlika expose sa kanya madalas, pero ngayon na-expose na tayo sa kanya, nakakairita. She's actually making it public that she's truly a maldita. No? Oo, saka parang pinapalabas niya na ako talaga ang may control ng Pilipinas, hindi si BBM. Parang ganun yung dating eh. Diyos me. Kung alam ko lang, hindi dapat si Lenny lang binoto kung kahit paano si Lenny nakakatawa. Ito nakakainis lang eh. Cosmological woman of the universe, what would you change if you become God for a day? Thank you so much for that very theological question. And a theological question deserves a theological question. Answer, rather. If I would be given a chance to become God for a day, I would choose the limitation of the question. I will extend one day to infinite so that I will have infinite time to change everything I wanted to change. And I thank you all. So that there's going to be only change. No? Yes, of course. If you give me the chance to be God, why would I be limited with one day? Yes. So thank you so much. Thank you. Thank you very much, Cosmological Woman of the Universe. Ayan. That's why you deserve your title. Ayan. Oh, yes, of course. You know, if you're cosmological, you must be cometical. Wala pong ganong word. Anyway, anong chika? My God, iniwan ko ang maganda mga binabasa ko para sa ganito. Ano ba to? Pag-aaralan na rin nilang i-abolish ang NTFL ka. Alam mo naman ang stand ko dyan, di ba? Guys, you know what? Hindi nyo kailangan ng masyadong deep understanding of political science or whatever. Ganito na yung kasimple. Ako, ginera mo. That ayaw mo makipag-usap sa akin. Ayaw mo madaan sa santong dasalan. Okay. Ngayon, ako, okay. Let's have a duel. Sabihin natin duel lang. Alam niyo naman yung duel, di ba? Hindi ata kasi pwede sabihin, baka sabihin. We're promoting violence. So, alam niyo yung duel, di ba? Yung how you resolve a conflict, yung sa individual level, yung mabari lang kayo, di ba? Duelo. Duel. Yes, duelo. Dahil, nadedo ka. Ano gusto mong gawin ko? Alam mo, hindi ko i-claim yung victory ko. Hindi ba? You died. And I have to claim my victory. So it's the same principle. Yung mga religious dito, like for example, you know, David and Goliath. David, sino ba tatay niya? Sino ba yung king nila nun? Saul? The Israelis yun, diba? Agreed, had a deal with the Philistine, hindi po Palestinian na, Philistine. Sabi nila, pag daw na patay si Goliath, sila ang magiging slave ng Israel. Kung hindi, sila yung magiging slave, ganon. O napatay sila ni David. Napatay ni David si Goliath. So the agreement was honored. So there is a battlefield, guys. So itong sila, they wanted war to achieve their aims. And of course, the military, okay, gusto mo ng war, let's have war. The military already achieved victory. Bakit mo i-abolish yung NTFL ka? Kayo ang talo. Nagigets nyo? Bakit yung nanalo, yung kailangan mag-adjust dun sa natalo sa battlefield? You know what? You need to understand, war is the court of last resort. Okay? That's the court of last resort. If you lost there, wala nang appeal. Talo ka na eh. Di ba parang, bakit yung gobyerno kailangan mag-adjust sa'yo? And nanalo na sila sa pinaka-ultimate court of all courts, which is war. That's how traditionally war is considered. And I think yan yung nawawala sa kaisipan ng mga tao, no? War is the court of last resort. That's the realist understanding of war. You die, nanalo kami, ikaw magde-demand? Kung ano gagawin ko sa pagkapanalo ko? That's a simple way of making you understand something as complex. Pero naintindihan nyo ba, mga Bex? Naintindihan nyo? Yes.
Ang nakakaloka ito, Sas, no? Kasi the ones who's pushing it is UN Special Rapporteur. Remember last year, naging issue na yan several times. Na may pupunta dito ang UN Special Rapporteur and then sabi nila, i-abolish nyo na yan, kasi yung red tagging nakakasama yan, hindi yan dapat ang way to a peaceful resolution of conflicts, ganyan. I remember February 2023, a UN Special Rapporteur came over to discuss that. At that point, hard stand yung mga government official. Si Boying nga galit na galit pa, offend pa dun sa yung statement eh. And then all of it. Ito na nga. Sino ba to, Joey? The Philippines has been at war with the CPP-NPA for 50 years. And then entra ka na pinapasweldo ka, ano ka lang naman, swelduhan ka lang naman sa UN, nagkatrabaho ka lang naman dyan dahil mga makakakilala mo, na-promote ka, nagtrabaho ka lang. You never had, alam mo yun na, wala ba kayong humility? Is humility not a word in your language? Taga saan ba to? Ganyan dapat yan eh, na parang, Bex, nanalo kami. Bakit yung, bakit? There is only one acceptable reason why we need to abolish NTF-ELCAC. And that is when we zero out the insurgency problem. When there is already a complete disarmament. You know, there is already a complete disarmament. Siyempre, wala na siyang silbi kasi nga completely disarmed na. Ang NPA, tinalikuran na ng CPP ang kanilang digmaang bayan. Ganyan. Pero sasabihin, Rex, bakit ka e-entra sa Pilipinas na nakikipaglaban, maraming buhay ang nabuwis na dyan sa 50-year war, over 50 years na ata yan, di ba? Or 50 years pa lang, na gera. At sasabihin mo kung anong gagawin namin. Bex, baka masampal ka. Alam mo yun, di ba? Alam niyo yun sa mga sa mga barrio niyo or yung sa mga neighborhood niyo, tapos may dayong pupunta, tapos makikialam. Di ba? Alam niyo yan, di ba? Anong tawag natin? Di ba? Sabi na, punyetan to, dayo ka lang bakit ka nakikialam dito? Diba? That is our Filipino value. Pag dayo ka, dun ka sa gilid. Pag dayo ka, wag kang kupal. So ito, no matter how you put this in eloquent language, kakupalan to. So itong gobyerno, putang ina, mahiya naman kayo sa mga sundalong namatay. They won that war. Okay? The Philippine military won that war. The Philippine Congress should pass a joint resolution acknowledging the strategic victory of the Philippine military. The president should already claim that we have strategic victory, and then the only way for you to we can talk to you is if you would like is that the timing of your complete disarmament, nothing else. Tapos biglang may abolishing NTF-ELCAC, bakit ka? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Hindi naman ikaw yung nanalo, UN. Pilipinas yung nanalo sa gerang ito. Bakit ka nakikialam? Makialam ka kung gusto mo na okay, kayong magpa-facilitate ng complete disarmament ng CPP-NPA. Nothing else. That is the only role that the Philippines should demand from the United Nations. Kasi kailangan mo ng inventory niyan eh. So you need a third party in order to fully accomplish that. And the UN can probably play that role. No? Pero putang ina, mag-dictate ka ng, ay, abolish yung NTF-ELCAC. Ano kinalaman nun sa victory namin? The victory of the Philippine military should be consummated. And that consummation should be the complete disarmament of CPP-NPA. Putang ina, why would you accept less than that? Why would you accept less than the complete disarmament of the CPP-NPA? Lex, panalo ka sa gera eh. Taro, Diyos me. And ang pinaka nakaka-frustrate dito kasi, of course for ordinary Filipinos, you expect our leader to protect our sovereignty, that we impose deflect this kind of imposition dapat dun sa mga local affairs natin. But ang trend dito sa NTF-ELCAC 2023, they are already floating the idea. Hard stand. As kanina nga pinakita ko sabi ko as late as November 2023, Anyo, Jonathan Malaya, Boying Remulla dismissed the idea outright. Every time na nilalabas to ni Ian Fry, ni
Irene ka na, oy, abolish na yan kasi pangit mang red tag, ganyan-ganyan. Mali yung ganyan keme-keme. Ganun. Yun yung reason nila kung bakit gusto nila i-abolish kasi hindi raw to effective tool to protect the freedom to express ng mga tao, ganyan-ganyan. And now, today, the Presidential Communications Office issued a joint statement wherein they are saying that yung suggestion ng UN Special Rapporteur is being considered. And that there are challenges in the implementation. I'll show you the pinakita ko kanina eh. Pero papakita ko sa iyo yung para sama-sama tayong mabad trip muli. Ayan. Yan, eto. This is the statement. Galing to sa Presidential Communications Office. The UNSR's initial report offered suggestions to enhance programs and mechanisms safeguarding human rights with the focus on freedom of opinion and expression. That suggestion is to abolish NTF-ELCAP. Ayan. This suggestion will be thoroughly evaluated and considered for implementation, serving as a foundation for transformative measures. Ang ina, war po yung context. Bakit kayo nag-inject ng freedom of expression? It is a war. Putang ina, war po yun. War. Nanalo yung Philippine military. Strategic victory nga eh. Complete disarmament. Bago tayo mag-usap-usap na i-respect namin yung freedom of expression and nyo, mag-disarm ka muna. And then pag-usapan natin yan. Pwede naman o di mag-join kayo as party list, para yung Alex Bungkayaw, di ba? Dati siyang Alex Bungkayaw. That's a armed group. Nasa na yung isa sa mga leader ng Alex Bungkayaw? Nasa Congress, di ba? Isa nga yan yung sa nanguusig kina Lorraine at pwede naman ganon. Pero yung Bex, una-una, you have to respect the result of the battlefield. Wala ba kayong code of honor? Putang ina, respect the result of the battlefield. That is the court of last resort, war. And this is, alam mo dito lumalabas na napakaputang ina ng mga leader natin. Putang ina, 50 years na gera. Tapos, papasadahan mo kami, enhance the freedom of expression. Putang ina, respect our victory first. True. Respect our victory first. Our soldiers paid it with blood. Puro na kayo laway-laway. Our soldiers paid it with blood. Period. There's no higher price than blood. So, we respect it. We won. Siguro matatanggap ko to Joey ko nung dehado yung dalawa. No? Or tayo, panalo nga eh. True. Anong mahirap intindihin doon? Philippine government, panalo po tayo sa gera. Gera po ito. Hindi po to this is again, war is the court of last resort. If you win it, you dictate the terms. No questions asked. Tangina, gusto mo makipaggera, pinatulan ka, natalo ka, tapos magdidiman ka? Uy, saan yun? Saan to? Tangina. Why? Bakit pag ang Western countries ang nananalo sa gera, they can dictate the terms? Bakit pag tayo hindi? Gago ba kayo? Palisin nyo yan, sipain nyo yung mga yan. They do not respect the result of the battlefield. This is a huge result to our soldiers. Pinagbigyan kayo, di ba? Sige ng gera. Nakapag-gera. Natalo kayo. Yung desisyon nitong bansang to depende sa tama eh, no? Hardline nung una eh, pagkatapos biglang magbabago. Di ba? Depende sa batak. You respect the result of the battlefield. Why will you not respect it? Hindi sabi, wala kang code of honor, guys, in the event na sila yung nagwagi, do you really think that it will make sense for you to demand, sila nga yung nagwagi? Correct. No, you adjust. Di ba? Like for example, yung civil war ng Communist Party of China and the nationalists. Natalo yung nationalists. And the world recognized the victory of the Communist Party of China. That's why Beijing was the government in Beijing was recognized as the government of China as a whole and not the government in Taipei. No. Putang ina, why don't we deserve that kind of acknowledgement from the international community that the government won against the CPP and PA? Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan.
At ba't hindi ito ma-insist ng mga putang inang to? Natatakot ba sila dahil may mga assets sila sa United States? Sa Europe? Which is most probably the case. The case. Oh, sige nga. Because this doesn't make any logical sense. Nagagets ninyo? Tangina, gago ba kayo? You lost. The history already decided you lost the war. Itong ginagawa nito ng United Nations. You know, because these are naval gazers. They don't understand what they're doing. What they're doing is simply reading from pamphlets and applying what they read from the pamphlet in every situation, regardless of the context. That is the truth. Ito pa, Sas. Sorry. Yang state, kanino ba galing yan? Sa Presidential Communications Office? Presidential Communications Office. So basically, parang ito yung joint statement nila after the engagement of the UN Special Rapporteur. Irene Khan engaged with different government agencies, 10 House of Representatives and 7 Supreme Court Justices. Yun sabi. Mami Laika, mag-test ka nga ng audio mo. Ayan. Putak, minsan na nga lang tayo nanalo. Ano ba to? Nanalo tayo sa gera eh. Turo. Mami Laika, mag-test ka nga ng audio mo. Okay na? Ayan. Sige. Isa pa. Hindi na ang kulang. Alakas kasi ng bunganga ni Sas nag-echo yata. Wala kang alam. Ayan. Ito yung nakakaloka. In the same statement, ito yung sabi nila. Yung daw, the UN Special Rapporteur commended the resilience and dynamism of the nation's civil society organization, praising the Presidential Task Force on Media Security for its backing and various government entities for their detailed briefings and invaluable insights. Ito yung highlight ng resilience and dynamism ng Pilipinas daw in backing the various government entities for this kind of cause. She highlighted several positive developments, such as renewal of peace negotiations. My God. The release of Senator Leila De Lima and Miss Maria Ressa and the active participation of a robust civil society. Yun talaga yung measure. Yun talaga ang measure ng goodness para sa UN Special Rapporteur. O, diba? Release si Maria Ressa. Bakit i-release? Nakakulong ba? Hindi. Saka yung kaso ni Maria Ressa, di ba, is... Yung mga kaso niya. Oo, pero yung kaso niya is yun, di ba? Nakakaloka, di ba? Ngayong baduy, parang sinasabi nila na to protect daw yung freedom of expression at yung pagre-retag na yan, which is parang against sa freedom of expression, bumagin yung NTF-ELCAC. Parang dahil lang doon sa nagtagging. Pero yung magandang epekto ng NTF-ELCAC, yung magandang nagawa, dead mo na yon. Mm-hmm. Ang babaw nito, sino to si Khan? Well, actually, it's kind of expected dun sa sa part ng UN, it is kind of expected because they have been saying this for quite some time. 2023 pa lang sinasabi na nila yan eh. Ang nakakaloka dito, dun sa part ng Pilipinas, medyo lumalamya yung response. Kasi, bakit ganun na? Bakit pag-aaralan na natin? Diba? Bakit ganun na yung... Alam mo, bumalik na ulit tayo sa ginaganyan naman tayo. Pinipinger na naman tayo ng mga kaluraning bansa. No? Kaya tayo naman, ang sarap-sarap natin magpa-finger. No? There's only one class. Kasi di ba parang Southeast Asia, masyado nang umasenso yung Asian countries. So parang medyo, even Vietnam, Indonesia, parang may mga bosses na sila ngayon. Even tayo, paiwan pa din. Parang bumabalik tayo sa 1970s. Baka pala ano po to? Ano tayo, pinipinger-finger tayo at ang sarap na sarap naman itong mga nakaupo, no? Tigilan nyo yan, Day. Tigilan nyo yan. Alam nyo, yung ibang bansa, no, dito, ano bang ginawa ni Lee Kuan Yew? Pinakulong niya yung mga yan. Alam mo yon, nagre-reklamo yung outside country, sabi ni Lee Kuan Yew, fuck you kayo. Hindi talaga yung sinabi, pero sinasabi ko lang sa salitang Vargas. Pero ganun yung attitude. Ang pakialam sa inyo, gagawin ko para sa naranapan sa bansa ko. Ganun din si Sukarno. Bakit? Alam mo yun, respect, historical achievement. This strategic is a historical achievement. Mga putang ina para itong mga puting to eh. Hindi nyo na nga ni-recognize yung victory ng Filipino revolutionaries against Spain. Putang ina, iba naman ito, yung pagkakait pa sa amin. Mga putang ina nila. Ito nakakaloka sa so. You know what's the difference? Look at what happened to Marawi. We won.
The only difference between Maute and this CPP-NPA, ay itong CPP-NPA, may network ito sa Europe na naglalabi. Kung yung Maute may ganon, bakla hindi rin natin makiklaim yung sa Maute. Bakla. That is the only difference. You lost respect the result of the battlefield. Itong UN na to, Diyos ko, isaksak ninyo yan sa pek-pek nyo yung pinagsasabi ninyo, no? You have no respect for what, you have no respect for the historical achievements of this country. You go back to your homes. Utang ina, we even respect the result of French Revolution. Utang ina, mas malala yung mga pinagagawa niyo doon. Tapos ito, you cannot respect the victory of the Philippine military. Utang ina, ano to? The Philippines is being treated like a, gusto ko gagamit na naman ako. Gusto ko i-interpret sa salitang layperson yung academic term. You are treating the Philippines as if it is an experimental subject in your liberal laboratory. Stop it. Putang ina, tigilan nyo to. Paano to, gago? This is absolutely horrible. Yeah. Si National Security Council, meron siyang statement and pretty much reiterated what SAS said na we have a strategic victory, ganyan-ganyan, and they disagree with the UN rapporteur. Okay? And I think ito naman yung stand nila ng for quite some time. Ang nakakaloka kasi, dun sa Presidential Communications Office kasi, why would say something different? Diba? Akala ko ba hardline yung dito? Ito nga yung sinasabi ko na ito yung sinasabi ko na hardline tayo dito, diba? Oh, di ba pa dyan si Boying? Matigas pa yung salita niya before dyan. Na talagang immediately dinidismiss na yung idea ng abolition ng NTF-ELCAC. Diba? Alam mo yung problema kasi sa gobyernong to, alam mo yung mga taong nagre-report, hindi nila alam kung sino susundin, kung sino yung leader. Alam mo yung parang tulad nito. Iba sila. Iba yung sinasabi ni Anyo, iba yung sinasabi ng PCO. Before noon si Boying, ayaw niya, ngayon medyo parang dead man, lumalambot. Alam mo yung, hindi firm, kasi nga, sorry to say, pero talagang nag-agree na ako, ang weak ng leadership ni BBM. Hindi siya sinusunod ng mga tao niya. Totoo. Ayun, nakakaloka. Anyway, basahin lang natin ang very quick yung sinabi ni Secretary Anyo. We respectfully disagree with the UN Special Rapporteur Irene Can's recommendation made this morning to abolish the NTF-ELCAC. We are already at strategic victory in our campaign against CPP, NPA, NDF. And to turn back now will be counterproductive and would render moot the whole nation approach that has been very successful in breaking the back of the CPP, NPA, NDF in the past 5 years. The fact remains that the communists are not yet finished. There are still 11 weekend guerrilla fronts across the country with some 1,500 armed guerrillas, armed regulars seeking to overthrow our democracy and the duly constituted government and wreaking havoc and terrorism in the countryside. The issue is red tagging. The NTF-ELCAC does not encourage nor support red tagging. We wish to underscore once again the Marcos administration has not issued any law, rule, and policy instrument that implements red tagging or even uses the word red tagging. The term has no basis and cannot attribute to any current government policy program or activity. It is not the policy of anybody or instrumentality of government. There is also no legal and binding definition nor is considered a crime under the laws of the Philippines, laws of the Republic of the Philippines. Ayan. Nonetheless, if there are persons who are aggrieved, they have numerous legal remedies, yada yada. Ayun, we have relayed this position to UNSR Irene Can during the exit conference this morning, and we hope she will consider this in her final report. Ang nakakaloka, bakit hindi yan nag-reflect doon sa joint statement natin with the UN? Why exactly do we need to have a joint statement with them? That is that, why do you need to have a joint statement with the UN rapporteur? That UN rapporteur is not representing a sovereign country. Who made the joint statement? Well, joint statement ng UN na siya, I think that's diba? The Philippines and kasi tayo yung ka-engage eh. No, bakit ka mag-joint statement ng ganyan? Tang ina, you are not a sovereign country. Wala kang standing as a sovereign country. You are a reporter. That's a rapporteur. A reporter. Paswelduhan ka. Pinapasweldo kita, bakit kapag joint statement ka sa akin? Putang ina mo. You make your report at the UN, wala akong pakialam.
But you cannot tell me na mag-i-issue tayo ng joint statement tayong dalawa. Sino yung exit briefer? Sino yung ka-joint statement? Putang ina naman to mga to. Why are you leveling up this UN rapporteur to the level of another sovereign country that you would issue a joint statement with them? Sige nga. Ano to? Putang ina na to, gobyernong student council? Putang ina. Yeah. Why? That's not a sovereign country. That's a rapporteur. Reporter. Nakakaloka. Putang ina. Di ba? Miss Laika. Ano ba gobyerno to? Putang ina. Putang ina mo. Parang you are raising their status to the status of a sovereign country na mag-i-issue ka ng joint statement. Putang ina, no. Ako di ba nakita mo ba si Duterte naggaganyan-ganyan? O di magbigay ka ng report mo, pero diyan ka. Yun ang yun. Yes, oo. Bakit hindi nyo itong mga to masyado na parang level na parang kakaloka? Nakita mo ba United States having that kind of joint statement with whoever rapporteur? No! Mag-statement ka. Problema mo yan. Ba't ako makikijoin sa'yo? Wala tayong join. Ba't ka makikijoin sa akin? Hindi tayo level. Alam mo yun? Putang ina. Actually, yung communications talaga ni BBM, yung communications niya is really making his administration look like a piece of shit. You have to fire everyone in the Presidential Communications Office. You need to have level. Pag ikaw, instrumentality of the Philippine government, okay? Lalo na ito, presidential level pa to executive, no? Dapat level to level. Gets mo? Level to level. Ka-level mo ba to? Itong UN rapporteur na to? No. Because the UN rapporteur is not a representative nor an instrumentality of a sovereign country. The UN is not a sovereign country. Okay? Nothing. It doesn't have the same status as a sovereign state. Nagets mo? So, bakit ka makikilevel? Putang ina, magre-release ako ng statement ng sarili ko. Ikaw, mag-release ka ng sarili mo. Oo, putang ina, problema mo yan. Hindi ka pwedeng makijoin sa akin. Dahil pag nakipag-join ka sa akin, I am recognizing you as an equal. You are not my equal because you are not another sovereign country. You're not a sovereign country, correct. You are not representing a sovereign country. Wala kang status. Putang ina, bakit tayo nag-invent? Ano to? Putang ina, Diyos ko Lord, putang ina. Alam mo yun, parang... Alam mo, okay lang sa akin kung weak si BBM, na presidente, pero huwag niya naman gawing weak yung Pilipinas. Nakaka-level lang, rapporteur lang, tag-report na ng proceedings, naka-level na ng Pilipinas. Ano ba yan? Actually, weak tapos stupid eh. Yun yung sobrang fatal combination eh. Diba yung, because these are protocols, no? Yung sinasabi nga ni Sas kanina, may level yan. These are protocols. These are something that you expect a leader to know. Because these are basic, these are basic concepts. I-explain ko ba sa inyo, no? The rapporteur makes the report. Ipapasa yan dun sa UN, okay? Itong rapporteur, I believe it's based in Geneva. So the procedure is the rapporteur sends the report to the UN Human Rights Council, okay? And then the UN Human Rights Council asks the Philippines, what can you say about this report? That is the proper protocol. Putang ina. Nandun pala sa pasahan ng report, nag-joint statement pa. Bakit ka makikipag-joint statement? No! It really, it demonstrates how ignorant this administration, on recognizing, we can't put ourselves in proper place. Yun yung dating eh. Itong administrasyon na to, hindi niya alam kung paano iligpit yung sarili niya. Diba? Report pa lang, diba? Tapos may pa-joint statement ka na. May pa-joint statement ka na, diba? So, clueless, sobrang clueless. It looks like that, this administration is really... Ang ginagawa is, ayun na nga, kinukuya-kuyakoy ka, no? So, special rapporteurs conduct fact-finding missions, okay? Okay. Pero ito, nangyayari lang to by invitation. Gets mo? So, they invited this rapporteur to the Philippines. Okay? So, ngayon, ang dating talaga patronizing tayo sa napaka-patronizing natin sa
No, sila ang patronizing itong UN. Ibig sabihin, they're condescending. Anong rapporteur to? Rapporteur of, ano ba to? Freedom of expression? Freedom of expression, FOE. Titingnan ko yung mandate niya na. May mandate yan. Ang ina, baboy na to. Ang ina. Kababoy. Grabe. I think proud pa sila nito, ha? Sa akin may parang tama din yung yung intindinian nyo na parang dahil nasa red tagging, kailangan buwag yung NTF-ELCAC para wag naman madumisan yung freedom of expression of freedom of speech. Sino nag-joint statement? PCO? Yeah, nasa publish sa page ng PCO. Presidential Communications. Pero nakalagay naman ata dyan kung sino kausap. Wala. Joint statement din, no? Putang ina. Joint statement. So, if it is a joint baka statement... yung statement ni PCO sa kanila rapporteur. If it is a joint statement, whose PCO is representing? Hindi rin po pwede. DFA yan. Ang kausap mo dapat. DFA and DBM dapat. Ito ito ang mandate ng rapporteur na yan. Okay? The final report on the right to freedom of expression and the conclusion recommendations presented by the special rapporteurs to the subcommission at its 44th session. To sa may subcommission to ng UN Human Rights Council. Mga putang inang to. Ay nako Lord Almighty. Kapal ng mukha, no? Nakakairita. Sobrang nakakagalit. Ayun. Sige, Daisas, kalma. Murahin mo pa. Hindi nga. Wala murahin pa. kang mandate na ganyan. Bakit ka nakikipag-ganyan joint statement? Hindi yan bansa. Ang ina, ang baboy. Ang baboy. Sobrang baboy. And we allowed it to we allowed yun yung binababoy tayo pagkatapos enjoy naman tayo. Ako kasi ko talaga dapat nakaano yan tutok niya si BBM kumbaga malinaw yung stand niya tapos tutok siya kaya parang pinapabayaan niya bahala na kayong mag-ayos niya na tapos yung mga nag-aayos kanya-kanya sila ng interpretation o kanya-kanya sila ng depende sa kung ano nilang gustong sabihin o kung sila kampihan kaya ganyan. So, anong nangyari niyan, they actually invited this rapporteur. Kasi the Philippines invited the UN rapporteur. Yes. Naman talaga. Because hindi pwedeng pumunta ang rapporteur without an invitation. Yes. Kasi request magre-request yung mandate holder. The mandate holder is CAN. Okay? So, now the government sent an invitation for a fact-finding mission. Okay? So during such mission, the experts assess the general human rights situation. They will meet with national and local authorities, including members of the judiciary, if applicable, non-government, etc. Country visits, findings, conclusion, recommendations by special are published in mission reports to the Human Rights Council. Yun yung sinasabi ko sa iyo, di ba? Now, the Human Rights Council will then review the report and then bring them up during a meeting. Tapos meron kasi itong review there is a human rights review. I forgot the exact term. I think every 3 years or whatever. Ngayon, doon sa review na yon, tatanungin yung Pilipinas, do you adopt this recommendation or not? Pero anong tatanong sa kanila nun? The council. Kasi nagtatanong din yung member ng council, which are sovereign states. Nagigets mo? Kasi ngayon, nagbabaw dito sa na to, wala naman itong standing as equal to you. Yeah. Nada. So why are you doing this? You are lowering your status. Alam mo yon? Wala nga, putang na, ang baboy, parang, bakit mo pinapangunahan? Bakit yung nag-i-issue dyan? Wala namang role ang PCO sa foreign affairs. Pero yung friend mo si Jonathan Malaya pala nag-release kang statement na nire-reject niya yung panawagan na yun ng rapporteur na yan. Dapat kasi nag-usap itong PCO, huwag siya mag-e-epal-epal lang ganito. Alam mo, taka-taka ng PCO, nakakagigil na talaga. Alam mo yung mga nilalabas na puro mga kabaliwan. Ginugulo niya ang buhay. Sino ba head ng PCO? Pwede bang palitan na yan? Attorney Cheloy Garafil. Napakawalang hiya. Alam mo yung tulad ngayon, nilalaban nila na hindi naman nangako si BBM ng 20 pesos na bigas. Parang tanga! Kayo yung nagsabi nun, di ba, before noon?
Malinaw naman sa amin na aspiration nyo, kayo yung nagsabi na ayun ang pangako ni BBM, tapos ngayon inaano nyo, binabali nyo dahil umiingay na naman. Ang gulo ng PCO, ni. Actually, sa totoo lang, yan ang pinakabulok, isa sa pinakabulok na ano, na... Alam mo, I think related to sa EU. Yung di ba kailangan natin mag-renew ng ano? Yeah, ng trade. Actually, na-mention ko yun actually yun yung entrada ko kanina. Sabi ko, meron ka di ba na you wrote about it even before manalo pa si PBBM eh. I remember you wrote about it yung yung unilateral trade with the EU kung saan minention ko kanina yon no sa lahat ng mga nung wala pa dito kanina. Sabi ko SAS talk about this, the challenges of the BBM administration, the foreign relation challenges of the BBM administration in 2023. Sabi ni SAS, it will happen around 2023. Why? Because the trade agreement will expire December 31, 2023. And dahil unilateral yung yung trade agreement na yon, yung conditions na ini-impose sa atin ng EU actually includes yung pagpapalaya kay Leila de Lima, pag-rejoin natin ng ICC, yung pag-abolish ng NTF-ELCAC, among others. Maria Ressa rin. Ha? Maria Ressa. And Maria Ressa, yes. Ayun. Their names were mentioned, ha? Their names were mentioned. Nandun yun sa nung bago mabura yung account mo eh. Hindi ko alam kung buhay pa. Buhay pa kaya yung yung post na yun? Oh, hanapin ko kasi nung ni-reinstate yung account ko, lahat ng past posts ko, Nabura. ang privacy setting, na-turn into only to friends. Okay. Alam mo nang balikan ko lahat yung girl, isa-isa nakakaloka. Ayun. So yun, Kalerks. So yun naman sabi na SAS, binabasa ko yung statement ni Jonathan Malaya, paras na paras kayo ng sinasabi. So at least align kayo ngayon. Na-honor yung victory. Ayun. Yun naman yung stand yan naman yung stand nung 2023, ganyan rin yung stand nila, November, ganun. Very dismissive sila. But the problem is, dito sa joint statement, bakit hindi ganun? Bakit hindi nagre-reflect? Baka may sariling presidenteng PCO. Dapat ang pina-forward na message ng PCO, the message of the National Security Council. Putang ina yan ang government army. Correct. Bakit pina-forward na is in you? Alam mo to, there is a breach of there is an intercommunication. Oo, na putang ina, bakit mo yun ang pina-prioritize mo? I-prioritize mo yung national security. At saka yung ganitong lost in translation na mga insidente. Dapat may na-fire sa mga ganito eh. Actually, dapat PCO should have shut up. It should have let the DFA handle it because the DFA will handle the UN Human Rights Security Council review. Okay? Huwag kang gaganyan-ganyan, girl. Dahil ngayon, magkakaroon ka na, bakit yung sinabi ng PCO nyo ganito? Gets mo? Huwag kang gaganyan-ganyan kang epal-epal. You shut up. Ito yung stand ng National Security Council. Minsan totoo lang nakikita ko, epal lang yung tama si SAS, epal lang yung PCO. Malang-mana sa isa pang umi-epal din. Sino ba may control ng PCO, di ba? Yung isang nanay ng mother of all epal. So, ganun din yung PCO. Mother ng Ensaymada. Ayan. Oo. SAS na disconnect ka. Ayun. Nakakapikon. Ano ba ang gulo-gulo? Kasi parang, ano ba talaga? Di ba parang, ito ngayon sila Jonathan Malaya, tapos sila si Secretary Anyo, malinaw naman pa rin sinasabi. Pero bakit iba yung pinapahiwatig ng PCO? Totoo, hardline. Dito nga ako nagtataka. Hardline to eh. Sila Anyo, sila at the onset, dinismiss talaga yan. Dinismiss talaga yung idea na yan. Then why all of a sudden they are saying this? Diba? And bakit walang nafa-fire? Diyos me, yung sa Taiwan pa lang, dapat meron nang nasisante dyan eh. Ano ba naman yan? Diyos ko po. Lisa Marcos, meron ka ba kinalaman dito? May kinalaman ka ba dito, Madam Lisa Marcos? Kasi yun pa yung naririnig namin. Ikaw ang may hawak ng PCO. Sa totoo lang. Pinapahiya mo yung administrasyon ng asawa mo. Sa totoo lang. Sa totoo lang po, Madam, no, iligpit niyo yung sarili ninyo, nakakahiya kayo. Alam mo, yung mga alam ko sa public, nakakadiri. Sa totoo lang. Nakakadiri pag sarili ninyo, nagay sa tamang lugar. Ano yun, Mami Laika?
nakakadiring pagpipiling Imelda Marcos. At si Imelda maganda sa kahit paano, may charm tapos may utak. Pero ito, hindi ka Imelda Marcos. Ang piling-piling, parang piling mo ikaw yung parang ikaw yung charm ni BBM. Na ikaw yung lagi nakabalanda yung pagmumukha kahit saan, piling. Eto, may nakita mo na ba to? Kakadiri, di ba? Parang bakit may mga reporter dito? Puta ka event yan. Teka, play natin. Our present series sent a lot of Excuse me, sir. Thank you. Ma'am, nagkausap na po ba kayo ni Sara? Dead ba? No. Nagtataka siya bakit may media daw. Nagtataka siya bakit may media daw. Bakit may media dito? May lagi nakasaksak yung mukha niya kung saan-saan. Alam mo nung una, di ba, parang pa tayo kay Maharlika na parang tinitira siya na parang ano ba meron kay Maharlika, nagsiselos ka ba, ginaganon pa natin. Pero kasi siguro si Maharlika expose sa kanya madalas. Pero ngayon na-expose na tayo sa kanya, nakakairita. She's actually making it public that she's truly a maldita. No? Oo. Saka parang pinapalabas niya na ako talaga ang may control ng Pilipinas, hindi si BBM. Parang ganun yung dating eh. Diyos me. Kung alam ko lang, hindi dapat si Lenny lang binoto kung kahit paano si Lenny nakakatawa. Ito nakakainis lang eh. At least kay Lenny, you know exactly what you're getting, ano? Oo, saka kahit paano matatawa ka kay Lenny, maaaliw ko sa mga pinagagawa. Ito wala, walang kahit ano. Tsaka na, tapos ano pa, hindi pa nakakatuwa yung mga pinagagawa, nakakairita lang. Pero umamin ka, Mami Laika, di ba noon dati sabi gano'n ni Sas, wala mo pala pinagkaiba to, yung kumbaya pa. Oo. Di ba sabi ni Sas, naalala mo yun sa TikTok, yung sabi mo na, itong si BBM, wala mo pala pinagkaiba to kay Lenny eh, ganyan. Tapos yung reaction namin sa'yo, di ba, wala, grabe naman si Sas, hindi naman. Parang itong si Sas makahambing naman kay Lenny, pero ngayon talaga. Makahambing naman to kay Lenny, grabe naman to si Sas, ano ba naman yan? Sobra namang grabe naman. Nakamute ka, Bex. Sorry, wala talaga akong manners. Kahit may laman yung bibig ko, nagsasalita ako. It's sexy, charot. This was exactly a year ago. Nung ako yung nagsalita sa EDCA. Di ba? Parang ano rin yan, parang Maharlika na. Sabi ko sa inyo, di ba? Ganun din yan. So, now, ano na yung lumabas? Sige nga. Oo nga eh. Nakakaano kasi may mga drama pa ako na parang nakakaloka yan si Maharlika na ako never ko magugustuhan yan. Ang ending ngayon na mga sinasabi niya, nagkakatotoo. Sabi ko kay Sas, nung nagsalita si PRRD nung isang araw, yung sinabi niya na nag-request nakipag-meeting daw si Lisa kay PRRD para i-request na maging DA secretary si PRRD. Sabi ko, Box, parang kailangan na natin bigyan ng crown si Maharlika. Kailangan natin bigyan ng Ayun. Sabi ni Sir Bob, sorry, go. Kasi ang namin yan nun, ang impression, ang humaharang ng appointment is Cayetano Camp. Yan kasi yung sinasabi sa akin ni RJ nun. Ay ako naman hindi ko naman alam kasi nasa Netherlands ako, wala akong alam nangyayari sa Pilipinas. No? So syempre, pinagkakatiwalaan mo. Tapos yung pala, ang dahilan kayo hindi na-appoint dahil adik. Kawawa naman tuloy yung Cayetano Camp. Kung nasa Cayetano Camp pa, sorry naniwala ako na kayo ang dahilan kung bakit hindi na-appoint ng DAC si BBM, yung pala dahil addict. Sorry po at naniwala ako sa ganong impression, sa ganong information. So, kailangan nating aminin ang ating pagkakamali, pero yun naman pala dahil addict. Yun pala yun. Si Crank Brother nagko-comment, Hoy Crank Brothers vlog, matulog ka na. Baka pumutok yung ugat mo. Sabi niya, alam niyo, dito sa Singapore, si Lee Kuan Yew, sobrang tapang niya, hindi siya nagpadikta sa ibang bansa. Bitay kung bitay dito. Sa Pinas, depende sa mood. Every 6 years, nag-iiba policy niyo. Sabi ni Crank Brothers. Kailangan talaga niyo, no? Ano ba ka? Parang Singaporean ka? Pagbigyan mo na, wala pang tulog yan. 48 hours na daw nagising yan. Ayan. Kilala mo ba yan? Friend mo ba yan? Hindi. Hindi ko kilala, pero lagi lang nandito sa live. Parang, Singaporean ka? Kayo talaga? Oh, makapagtatwa makapagtatwa sa kapwa Pilipino. Singaporean ba? Singaporean? So, ganun talaga, every 6 years nagbabago, nag-iiba ka ng presidente every 6 years.
Okay, gusto namin mag-transition ng mas may continuity. Pero the problem is, ito mga nagsusulong ngayon, they don't want the continuity because gusto nila ng efficient government. They just want continuity because they want nakakamkam. Kaya nga ayaw nilang tanggalin yung liquidation by certification eh. Can you imagine? Come galore, di ba? Ayun. Bob Blue, ang corny na, wag pa ulit-ulit. Kung ayaw mo ma-block, tigil-tigilan mo na yung mga ganyang comments. Sobrang corny. Okay? Ako bayad ako ng Philip Morris saka ng Coke. Tapos minsan may kasamang Snow Bear. Nakamute ka. Hindi, alam yung mga nagsasabi ng bayad. Ganyan, bayad kayo. Bex, unang-una, assuming for the sake of argument, na ganun nga. Mali ba yung argument? Ikalawa, yun nga yung masama. Doon nga sumasama loob ko. Sabi kayo na sabi ng bayad sa akin, kanino ko kukunin yung bayad? Tangina! Ikalawa, hindi nakakabwisit eh. Ikalawa, kung hindi totoong bayad, kung may ebidensya ka ng bayad, ako 2016 pa ako sinasabihan, hindi kaya ka nagaganyan dahil bayad kasi binabayaran ka lang para ganyan ka mag-isip. Bex, ewan ko ba sa inyo, parang, bakit kailangan akong bayaran para mag-isip? Yun ang una-una. Ano ba ako? Diba? At ano ka? Kalawa, kung totoo nga, the same challenge na sinasabi ko since 2016. Kung sinasabi mo na binabayaran ako ni A, B, C, D, E, at may ebidensya ka, isulat mo kung saan, tapos, pati account number, magkano. Sabi mo lang kung magkano, okay? At sino, ganyan. Tapos, notary public tayo. Tapos, ang ilalagay ko doon, bigay mo yung name mo, lalagay ko yung name mo doon. Eto, pag namatay ako, sa kanya mapupunta yung bayad. Yeah. Gets mo? Ikaw sa'yo na nga. Diba? Asa bayad? Sa'yo na. Pero lang, nasa bank account, nasa iyo na. Binigay sa akin ng cash. Kano? Sino nagbigay? Mas mabait siya sa akin eh. Mas mabait siya sa akin kasi sabi niya ever since, basta mapatunayan na bayad siya, ibibigay niya lahat. Doon sa makakapatunay. Ako kasi 50% lang. Yung 50% sa akin. Ayun. 50% bibigay ko sa iyo bilang ikaw yung nagturo kung kanino ko kukunin yung bayad. 50% sa akin. Ayun. Yung 50% kasi hahatiin ko pa yon. Yung 50% na yun, hahatiin ko pa yon. Yung 25%, iiwan ko sa akin 25% sa viewers. Di ba? Pero fair. Ano ka? Tapos binabayaran para mag-isip. So, dahil hindi sila nababayaran, hindi sila nag-iisip. Yeah, ganun lang kasi sa yun. Hello naman, no? Tangina, parang alam mo yun, parang ganito na talaga yung mga tao. No? Mukha na talaga silang pera. So, lahat ng tao mukhang pera. Ganun yun eh. What you project to others is most probably who you are deep inside. Bex, hindi namin kasalanan kung walang gusto magbayad sa'yo para mag-isip dahil in the first place, lugi sila. Walang value for money dun sa brain cells niya. Yun. Walang value for money dun sa brain cells niyo. Ako ganun talaga. Kung magkano yung pera, sabihin mo, punta tayo na notary public. Transfer sa'yo. So, anong account mo, ganyan. Basta i-identify mo lang kung paano magkano yung pera and then that's it. Like, it's yours. Parang ano ba yan? Parang, my God, 2016 pa ako nagaganito. Wala man lang nagkakagat ng challenge. Sabi, yung iba pa, mas malaki pa yun. Dati, ako sa akin ng dilang, binabayaran daw ako ni Marcos. At magkano? 100 million daw. Sabi ko, putang ina, nasa ba yung 100 million na yan? Kumahanap yung 100 million na yan. Sa inyo na. Tapos, dahil dyan sa mga chismis na ganyan, yung mga kamag-anak ko tuloy naniwala. So, hiningan ka ng pera. Bex, alam mo yun na, nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi kailan ba ako umuwi ng Pilipinas? 2022. Pag uwi ko, bakla, akala talaga nila, milyonaryo talaga ako. Dahil daw nabasa daw nila, ganito daw binabayad sa akin ni Marcos, ganyan, ni Duterte, ganyan. Kaya putang ina yun talagang pinaka ayoko naging. Dahil, ayaw tuloy nilang maniwala, wala kang pera. Yes, ngayon, ayaw nila ngayong maniwala, wala akong pera. At masama ang loob nila. Pag wala akong parang tuloy ikaw yung madamot. So, kaya nga, putang ina, can you imagine? Kinitismis yung ganyan. Naniwala tuloy yung mga kamag-anak. At yung mga ganun pong mga kamag-anak, day, ito yung talagang malayong na hindi ko nga alam na kamag-anak ko sila. Naputang ina ninyo. Dahil sa mga chismis yung ganyan, naniwala sila. Na mayaman na ako, na may pilarya na ako. Ang sakit, alam mo yung parang,
Naging masama pa ako. Alam mo yun? Naging masama pa ako sa ibang tao dahil ayaw ko na i-share ang blessings ko. Parang, ano naman yan, barya lang naman to sa'yo. Mga ganyan yung i-guilt trip ka. Mga ganun. Nag-guilt trip pa ako. Maputa, tigilan nyo yan. Nalinasan nyo ba yung, akala naman kamag-anak nyo, ang yaman-yaman ninyo, tapos pag hindi nyo nabigyan, then ang impression nila, ang yaman-yaman ninyo, i-guilt trip kayo. Putang ina, makama sana kayong lahat na nagsasabing bayaran ako. Lahat ng mga kamag-anak nyo maniwalang marami kayong pera. Tapos hihingi sila ng pera sa inyo one day at hindi nyo mabibigyan. Wala naman kayo talagang maraming pera. At nag-guilt trip kayo habang buhay. Yung mga tipong... Pinablik mo yung ano mo eh, yung ITR mo, di ba? Pinablik mo yung ITR mo eh. Ano yan? Yung pinablik mo yung ITR mo ng 2022. Oo! Nilagay ko ito kung magkano binayaran kong tax. Mabuti na. Sas nagulat ako ha. Dahil ba't yun lang yung binayaran mo? Hindi installment yon. Dalawang installment yun. Nakita ko lang ng 69. Half yun. So, half yun. Hello, magkano makikita ko nung 2023? 1.8 yun. 1.8. Dahil sa Sendwave. Malaki kasi ang kita ng sa Sendwave eh. So, putang inan to. Nakakaloka pa nung nasa Pilipinas ko, nagbabayad pa ako ng tax sa Netherlands, sinahabol-habol pa ako. Eh dahil nga... Kasi nagbabayad ka din dito? Oh yes, girl. Can you imagine? Nagbayad ako ng tax. Yes. Like, half ng year ng 2022, girl, nagbabayad pa ako ng tax sa Netherlands. Sa kumaputang inang to, wala na nga ako doon, nagbabayad. Walang reciprocity. Kasi usually pwede mong i-invoke yun eh. Hindi, meron kasi ano kasi yun eh, back payment kasi yun. Kasi nga, di ba meron akong unemployment benefits, may employment ako sa Pilipinas, so kailangan kong bayaran yung binigay nila sa akin dahil nga, Antonio Mariano, bayad sa'yo sa, hindi po sa akin napupunta yan kay Joey. Si Matuto TV, dito na naman pero hindi natin pansinin. Matuto TV, papansinin natin si Matuto TV pag nagpadala rin siya ng $99.99 kesa. Oo. Ayun. Alam mo, yung mga tipong, yung mga tao nagtataka, kasi mamuwi ako Pilipinas, tapos, nakakotse silang lahat, no? Lalo na yung mga nag-vlog lang naman, nakakotse na. Di ba yung nag-meet tayo sa bowling? Yung nagulat ka, sabi niya, ba't ako lang hindi nakakotse dito? Oo, ako lang hindi nakakotse. Gulat nga ako, kasi sila naman kasi ito, no? Nagkakotse naman to dahil sa trabaho talaga nila. Hindi naman sa pagbabi. Talagang may kotse na talaga sila. Sa Pilipinas eh, hindi naman practical kasi sa'yo. Oo. Wala ko naman kasi in the first place, ayaw ko talaga mag-drive, dahil takot ako mag-drive. So hindi talaga ako magkakakotse ever. I love to be driven, charot. Anyway, so ayun na nga, tigilan niyo yung mga chismis ng bayad, girl. Masakit. Alam mo yun, na parang, alam mo yun, parang, nagko-content ka na against itong maling ganyang conception. Tapos magko-content ka pa, Joey, yung mga kamag-alak mo, lalapitan ka. Oy, Joey, naman ako ng 100,000. Putang ina po. Sa nakuha ko ng 100,000 para pa-utang ko sa'yo. Di ba nga binabayaran ka, ganito binabayad sa'yo? Putang ina, yan talaga ang pinakapangit na epekto ng mga ganyang chismis na binabayaran ka na. Yung akala nila, dami mong pera. Dahil yung guilt tripping ng mga taong uutang sa'yo. Oo. Kasi hindi mo papautang, tapos ang paniniwala nila, madamot ka lang. Totoo, doon ako nababad trip yung parang sabi, ay Joey, bayad ka, ganyan, putya, I put myself out there. Wala ngang bayad putra, guys. Kung merong bayad, ituro ninyo. Parang sama-sama namin kunin. O, diba? Meron daw sa akin si Hidarian, sabi ni Nikola Tesla. Wala ka daw kahit relo. Alam mo, fake news yan. May relo ako. Yung wall clock. Tapos pakita may wall clock. Ano mo naman relo sa SAS? Wala pa yung relo ko. Actually, may relo ako. It's actually Scandinavian brand. Magkano lang ba yun? 200 euros. O, mga 10,000 pesos. Sa Netherlands ko pa binili yun. Kasi kaya ganyan si Darian. Kasi nga diba sabi ko, hey Darian, paano ka nagkaroon ng Audemars PJ? Paano ba pronunciation niya, mga bakla? PJ, Audemars PJ, Royal Blue Oak, ganyan. Ano ba? Mga bakla, paano ba yan? Audemars PJ, ganyan. Audemars PJ, Royal Oak. Na, ang brand nyo is, I think, mga nasa 4 million ang pinakamababa or something like that. Or 3 million. Tapos ang second hand, mga 1 million, 2 million, ganyan. So sabi namin, paano ko, may alta kasi nakakita sa isa niyang love sa live. Kasi bakla kasi nakaganyan. Nakaganyan sa live, ayan, Royal Oak. Pinapakita niya yan, SAS. Ayan, ito ata yung kanya. Parang ganyan ata. Tapos nakakita yan. Pinoproject talaga para mapansin. Tapos nakaganyan-ganyan pa siya. So yung alta, sabi, ayan, talay ni Hidarian, naka-Audemars PJ, Royal Oak. Oo. So sabi namin,
bakla, bonggang-bongga, parang, in fairness. Tapos ang comeback sa akin ni Hey Darian, kahit relo, wala ka. Oh, that only proves, Hey Darian, what that it proves? Na kahit relo, wala ako. Assuming for the sake of argument na totoo yan. Sige nga, what it proves? What does it prove? Kasi bakla, magkano sweldo mo sa PUP para makapag-afford ka ng Aldemars PJ? Correct. PUP ba PUP siya? PUP? Yeah. Okay. O may parinig. UP yata, UP. Oo, ayoko ng mga pari-parinig. Pag hindi ako pinangalanan, duwag yan, huwag niyo akong gaganyanin. Ako, sanay ako makipagpapakan sa mga lalaki, no? Sa boys school ako nag-aral, no? All boys school. Sanay ako makipagsapakan, bakbakan, ganyan. Pag mga pari-parinig, Diyos ko tayo, ano yan? Baklang, ugaring bakla. Ugaring baklang, inditera. Ganun lang yan. So, yung mga kasi yung mga parinig, ikaw kasi wala kang ganito kasi hindi mo kayang bili. Ano ngayon? Diba? Ano ngayon kasi ko lang yung relo ko. Diba? Hindi, ayun, pinatunayan mo lang na yung income mo, hindi proportionate sa lifestyle mo, di ba? Sabi daw, yun, hard work daw yun, internationally in demand daw kasi siya. Alam mo, Hidaria, paano internationally in demand? Magkano mo binabayad sa'yo para maka-afford ka ng Aldemars PJ? Baka siya mga nagbabayad para ma-publish siya internationally. May bayad ka talaga, be? Bakla, yung libro mo dahil, ang mahal-mahal ng libro mo, 50 euros ang e-book. Ibig sabihin, mababa ang publication ang circulation. Ganun ang libro, mga be. Can you imagine, e-book na lang, 50 euros pa sa'yo. Binili ko pa yun, Darian, ha? So, ibig sabihin, pag mahal kasi ang libro, ibig sabihin, kaunti lang ang circulation, no? So, hindi ka talaga magiging mayaman dyan, be. Hard work, well, magkano ba sweldo mo sa GMA as a resident analyst? Magkano ba 50,000? Ano yan? Wala ka ng pambayad ng kuryente? Ano yun? Lahat nakapagbili ka ng 4 million na relo? Bakla, if you can buy a 4 million watch, ibig sabihin, you are that liquid. Di ba? Bob Blue, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan. Bilis, pangalanan mo na. Patunayan mo dali. Akyat na. Ayan na yung link. Akyat na. Di ba? Banta-banta. Go na! Just do it! So ayun na nga yun. Ano ba yung hard work? Inaanong namin is, ano ba yung hard work mo? Kasi ang dami-daming mas mataas na professorial level sa iyo, Pero wala akong makita na Aldemar PJ. Correct. na single din. Diba? Oo, na single din. Tapos naka-Lexus din, the line Lexus. Bakla, nakakaloka ka. Gano'n ka ka-in demand? Ano ba international demand? Ano ba trabaho mo, gigolo? Parang seryoso ka? Natanong ko yung PUP kasi may mga kaibigan akong professor sa PUP. Yung iba nga sa Lasal pa, yung iba sa FEU. Pero hindi nila afford bumili ng ganyang mamahaling redos. Hindi nga, kasi nga, mag-ano ka pa, girl? Ano ka ba? So, bumili ka rin ng condo mo. Kung binili mo yung condo mo, edi, one top of another ka. Ganyan. So, parang, sige na, pinaghirapan mo na. Tanong, paano pinaghirapan? Sabi, international demand. Kaya, sinasabi naman namin talaga international demand ka na ang nagpa-finance sa'yo. Ganito, ano bang pilit mo, ano bang ginagawa mo, hey Darian? Di ba? Alam naman namin yan, Diyos ko naman. Pwede mo naman kasi sabihin na, courtesy kasi ito ni Uncle Sam, kaya ako may Aldemars PJ. Pinaghirapan mo talaga. Pwede naman gano'n, di ba? Pinaghirapan mo talaga. Kasi, girl, kung talagang pinaghirapan mo yan, nakakabili ka ng Aldemars PJ ng 4 million, magkano dapat ang income tax mo yan pag nakakabili ka ng Aldemars PJ? Correct. Sige, oo. Sige nga. Nandun ang usapan. Nandun ang usapan. Also, purchases like that, meron yung mga KYC screening. Where did the money come from? Diba? Kasi yung ganyang klaseng mga luxury buy, it has to be KYC'd. Hidarian. Sige nga, anuhin nyo nga sa akin. Papa, magkano sa tingin ninyo ang income tax ng nakakabili ng Aldemars PJ? For me, at least 2 million worth ng watch. Doon naman magkakaano yan. Pinaghirapan mo, pakita mo yung ITR mo. Magkano kinikita mo ng isang taon para ma-justify yan? Aldemar PJ, PK? Ito naman si Jay. Huwag ka naman masyadong PK? Ano ba? PK? You say it as Audemars PK. PK daw, sabi ni Ate Che. Na parang inaano ko si Darian. Baklang si Darian. Ang dati kong jowa, nakatira ng Wassenaar. Okay? Sa Netherlands. That is an old rich pound. Okay? Ang sweldo niya sa isang taon, bakla, ay ang income tax niya sa isang taon ay 6 figures in euros. Bakla wala siyang Aldemars PJ.
Pero, baka naman daw kasi nagdildil na siya ng asin para makabili lang nun. At hindi siya nagdadrive ng Lexus. Bakla yung kotse nga namin, second hand pa. Alam mo yun, na parang, hindi, kailangan mong patuna, magkano ang iyong income tax para maka-afford ka ng at least 2 million worth of watch? Magkano sa tingin ninyo? Magkano? Kasi ibig sabihin kasi, disposable income. Meron kang disposable income, oo. Meron kang disposable income that can accommodate such, di ba? Such splurge. So ano yan? At ako kasi, can you imagine, ang kinita ko ng 2023 sa book sales plus Sendwave. Endorsement, oo. Endorsement is 1.8. Ang income tax ko na nun is about 170,000. Bakla. Wala kang, hindi ka baka, of course, hindi ka baka afford. Maluloka ka kung maka-Audemars PJ ako, tapos ganun lang yung income ko. So, magkano sa tingin mo ang income tax? Ako, it's 170,000 kasi hindi ako maka-afford ng Audemars PJ. PJ, whatever. So, dapat siguro mga 1 million ang income tax mo niya, no? Or half a million. Hindi magkano? Ang income tax ko. Ayan, math mami. Ang income tax ko nasa mga 1.07 or 1.08. Last year. Oh, magkano income tax itong naka-Audemars PJ? Ikaw ba ma-afford mo ba? With a 1 million income tax, Miss Laika, ma-afford mo ba ang Audemars Uy, kung bibigyan ko ng redos na mamahalin hanggang 20 to 30,000 lang just in case. Pero ang redos ko yung pang alam mo yung nabibiling 250 para sa mga cancer patient. Yung mga kulay green. Yung love book, oo. Pero yun na nga, ang tanong ko, Miss Laika, with that kind of income tax, do you think you can buy an Audemars PJ? Hindi. Oh. Ano yung parang kalahating taon o buong taong kong sweldo, ibibili ko lang ng redos, hindi na ako kakain? Hindi Hindi ba? Kung taga-PUP, pwede kong hingin ng SALN niya. Yes, of course. If you're a teacher in a state university, you are required to file a SALN. So can you imagine si Miss Laika, ang kanyang income tax is 1 million something per year. Hindi niya kaya bumili ng Audemars. PK. Oh, sige nga. Magkano ngayon ang income tax ni Richard Darian for him to be able to afford an Audemars PJ? Either na kumita talaga siya pero hindi siya nagbabayad ng tamang tax, or bonggang-bongga talaga ang kinikita mo. Siguro ang income tax mo 5 million, 10 million. Bakla, ibig sabihin yan, if 5 million, sabihin natin 8% lang, 8%, magkano bang income tax? Malaking income tax niya, no? So if that's 10% of something, bakla nakaka 50 million pesos per year ka? Oo, at ang 50 million pesos per year, ang tax niyan hindi na 33%, nasa 40% na. Kasi di ba habang lumalaki? Kasi tumataas yan habang lumalaki. Ayun. So, anyway, long story short, huwag mo kaming paandaran, Javad. Huwag mo paandaran kasi para makabili ka niyan, you have to use credit card. Siyempre, ang credit card mo dyan, yan na yung black, di ba? Black bar platinum. Black na yan, di ba? Para maka-afford ka ng 4 million. Anong credit card yan? Para maka-afford ka ng 4 million na watch. 4 platinum, million? Black or platinum? Hindi ako sa credit card. Hindi ko alam ang mga credit platinum. card. Black. Depende kung ano yung credit card niya. Diba? Mas mataas yung black sa American Express. Mas mataas yung black. Okay. Sa Black American Express, magkano ang income tax mo para makakuha ka ng Black American Express? Black Card Centurion, ayan. Magkano dapat ang income tax mo para makakuha ka ng Black Card Centurion? Sige nga. Hindi ka pa pwede makabili ng Audemars PJ ng cash. Ngayon. Ayun, sabi ni Ate Che, black yung mas mataas yung black kaysa sa platinum. Ayun. Di ba? Ngayon, ikaw mag-explain yan. Kasi ikaw, Darian, you are working in a state university. Di ba? Paano ka naka-afford yan with your salary? Oo. Pwede naman daw, watch for rent. Wala sa Pilipinas ng ganun. Ayun. Medyo shameless. Sa totoo lang, shameless ng mga ganitong nagpo-flaunt ng wealth na... May sinasabi niyang mga chipipay na values. Yung, di ba, fino-flaunt niya yung yung go-yard niya? Parang wala, tipi talaga. Sa kayo magsasabi ng mga anak ko mga chipipay na vloggers, parang... Oo, yung parang, yaman ka? Yaman ka. May may gintubay mga salita mo? Oo. Yung mga binibitawan mo bang mga salita, puno ng diamante? Correct. Yaman ka, girl, di ba? Basta ako naka-attend ako ng seminar about stock trading na ang source speaker, si Hidaran. Natulog ako, walang kwenta. Yung sa isang company event, ako yung nag-introduce sa kanya. Nag-introduce sa kanya.
Tapos nagsalita siya about yung the effect of the political situation to the financial the local financial situation, the effect, the political environment, and how the financial landscape of the Philippines fits into to that. Something to that effect din. Ako nag-introduce sa kanya. Ay, natawa lang ako. So yun. Teka, Mami, lagi pag-usapan na natin yun. Napunta na tayo dun sa hearing ayan, before tayo abutin ng PI. Before tayo abutin ng alas 3. Yung sa PI, yung sa hearing, Diyos me, sunog na sunog si Migs Nograles, no? Diyos me. Pinagkakausap nila yung mga coordinators ng PBA party list. I think Attorney Migs Nograles should be subjected to ethics committee. Feeling ko long shot yun, no, na gigisahin siya ng mga kabaro niya doon kasi siya favorite siya ni Martin Romualdez 'di ba? But what you did, Congresswoman Attorney Migs Nograles deserves to be tried in the ethics committee of the House of Representatives. You're not, napaka-shameless, no? Napaka-shameless na gagamitin mo ang resources mo. Unang-una, napaka-shameless na makikimedal ka sa People's Initiative because you have no business in meddling in that kind of exercise. Secondly, that you are using funds from your office to gather signature. May ba? May talaga bang ebidensya? Sorry, hindi ko napanood Ang alam ko lang is parang ginigisa ng... May mga coupons may mga promises that if you're going to sign, you're going to be entitled to ayuda. Oo. For me, it doesn't really need to, na parang, hindi, contrary doon sa sinabi nito ni JJ Suarez na wala namang napatunayang nakatanggap. Hoy, JJ Suarez, hindi kailangan merong makatanggap. The mere fact na nilulure niyo yung tao, na pag pumirma ka doon, makakakuha ka ng ayuda, that's enough. Idiot. Diyos me. Itong JJ Suarez, again, sabi ko nga ako, irata talaga ako dito kay Duke Frasco, sa kakapalan ng mukha nito mga to, kay JJ Suarez. Kaso ang problem kasi, kahit galit na galit ako sa inyo, mananalo pa rin naman kayo sa mga lugar ninyo Mananalo pa rin kayo sa mga distrito nyo Actually, yun ang sa mga congressman because if hindi ka taga-distrito nila, walang, parang they don't care about what you're saying, no? Lalo na kung wala ka namang influence sa distrito nila. Kaya they can do whatever they want na may national impact without any national repercussions pagdating sa voting. Gets niyo? So kahit awayin mo yan si Romualdez, mananalo pa rin yan sa distrito niya sa Leyte. Oo. True, that's the truth. Sa totoo lang. Kaya ever since naman, di ba, yung parang masyadong na-hurt sila nung sinabing the Congress is rotten. Tapos parang di ba, nag-resign si tapos sinabi niya si former president yung nagsabi. Ever since naman kahit naman hindi time ng PR, kahit naman nung time pa nung talagang di ba nga, parang ang tawag sa inyo is buwaya, crocodile. Kasi sila kayo sa atin. Which is, yan yung reason kasi yung mga iniisip ninyo is hindi naman pang, alam mo yun, parang kahit magawa kayo ng kung ano-ano, alam nyo mananalo kayo kasi hindi naman, kailangan nyo lang hilutin is yung mga nasasakupan nyo. Pero yung impact ng ginagawa nyo buong Pilipinas. Totoo. And sa akin, napaka-problematic no? Yung, ang tawag dito, parang unang-unang, wala naman kayong mandato galing sa akin Pagkatapos yung mga ikaw, Suarez, ang laki ng problema ko sa'yo. Wala ka namang mandato galing sa akin, pero yung mga pinaglalaban mo dyan sa Kongreso, damay kami lahat Diba? And I really hope na yung distrito mo, magkaroon ng option na iba. Sana di ka na manalo dyan sa distrito mo. Mga taga Quezon, mag-ingay, Diyos me, huwag nyo na iboto yan.